Kaugnay pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makakapanin natin si impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning Magandang po. umaga sa inyo, Rafi, at saka sa inyong mga manonood. Opo, paano po tutugunan ng impeachment court yung inihaing manifestation ng 5 senator judges kaugnay sa ipinasubpi ng tax at bank records ni VP Duterte? Wala nang gagawin, Rafi, ukol dun sa mga manifestation na yon ang ating impeachment court dahil ito lamang ay inihain ng mga senator judges na 5 para lamang sa records ng at journal ng ating impeachment court proceedings. However, this will not make any legal decision or legal effect on the presiding officer's resolution. Wala na siyang walang magagawa na yon at hindi yon kinokonsidera as appeal on the resolution of the presiding officer. Bagamat nasa pina na itong mga tax records, ibig bang sabihin ay automatic mabubuksan na ito or may kailangan pang pagpapaalam? Yung doon sa mga Anti-Money Laundering Council na sabpina ng mga dokumento ng kanilang mga reports, ito ay hihintayin na i-comply ng Anti-Money Laundering Council once they receive the subpoena today hanggang sa July 30 ng 9 a.m. para ipresenta yon before the presiding officer para makita kung merong mga unnecessary na mga madidisclose na methodology sa pag-iimbestiga ng Anti-Money Laundering Council. Kapag wala namang ma-determine yung ating presiding officer na pwedeng ma-disclose na methodology o parang investigation process ng Anti-Money Laundering Council, hahayaan naman yung both parties na makita na yung mga dokumento na yon. Yung sa BIR naman, no, ito ay hihintayin din natin yung compliance ng BIR Commissioner by July 30 rin at 9 a.m. para maibigay niya yung mga iba-ibang mga income tax return, yung mga withholding tax return at saka VAT returns nung sa respondent Duterte at saka sa asawa niya at saka doon sa mga 20 entities na konektado daw sa Vice Presidente. So ngayon, whether he gets the permission of the President or not will depend on his discretion kung ano yung proper way para tumalima siya doon sa ipinag-uutos ng impeachment court. Okay. Doon naman tayo sa sabpina doon sa mga bangko na kung saan yung mga bank records ay hinihingi rin ng impeachment court. We will also await the compliance of these banks until July 30 ng 9 a.m. din. Wala namang walang legal impediment naman para sa pagko-comply ng mga dokumento na yon from the banks except for the foreign currency deposit na hindi pwedeng i-disclose. Attorney, may mga pagbabago ba ngayong gagawin ng umaga, yung paglilitis simula sa July 29? Ang pagbabago lang na mangyayari ay yung oras, no? Pero yung makikita ninyo mga trial proceedings, yung may mga preliminaries, yung appearances, pare-pareho pa rin naman yung mangyayari. It's just matatranspose lang yung nangyayaring yon instead na sa afternoon, sa umaga, from 10 a.m. hanggang 3 p.m. Sapat po ba yung 5 oras na trial kada araw? Siyempre hindi sila pwede mag-extend dahil may gagawin silang sesyon. Hindi naman nakatali yung mga kamay ng impeachment court, no, kung merong kinakailangan naman na mag-extend, no, based sa case-to-case basis, sa exigencies and mga requirements ng araw na yon, dun na lamang magde-decide kung mag-extend o hindi. Pero for the meantime, no, nakalaan yung 5 oras na yon para sa impeachment trial dahil na rin nagawa na rin naman natin in the past few days, no, we have finished 7 days or 8 days of the trial at nagkaroon na rin ng time and motion studies at nakita rin natin na kaya namang matapos yung agenda ng korte for the day na maximum capacity yung mga tinitake in na agenda within that same 4 to 5 hours. Napadala na po ng impeachment court ang mga subpoena for bank and tax records ni VP Duterte. And sabi nyo kagabi, nag-comply na yung Land Bank. Paano po kung hindi mag-comply yung BIR? Ano ang recourse po ng korte dito?
Yung sa BIR, of course, isa sa mga tinitingnan natin dyan, no, sa mga compulsory processes na yan, the impeachment court will only apply its rules under the Senate rules. Pero syempre, yung BIR naman, alam naman natin, and we are very hopeful na matutuloy naman yung pagko-comply na yan. At kung sakali man lang na hindi siya makakomply, I'm sure magbibigay ng reasonable justification naman yung BIR Commissioner. At siguro pag nakita na lang natin yon whether the BIR Commissioner complied or didn't comply with explanation, doon na lamang natin tingnan kung ano yung gagawin na next steps ng prosecution na nagre-request ng mga dokumento na yon at ng impeachment court once the prosecution files the appropriate motions in order to ensure na makuha pa rin nila yung mga dokumento na yon or to comply with the subpoena of the court. Well, abangan po natin yan at iba pang mangyayari ngayong day 9 ng impeachment trial. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Yan po si Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol.